pinatay ulit. Pinaglalagay, yung mga nabuhay na kasabay ni Kristo daw, yun daw ay nabuhay ulit. Tapos pagkabuhay nila, pinagpapatay, pinaglalagay, pinagpapalakot sila. So, yun yung ating alin. Yun pa, ang tawag na double factor. No, parang Double dead. Gotcha. may topic is Hebrews chapter 11 verse 35. Babasahin natin. Patutunayan ko na hindi sila muling nabuhay, hindi sila ni Matthew, or hindi sila namatay ulit. Okay? May question na sir. May question na. Kasi ito kagabi, debate ko ito kagabi ko sa group chat. Medyo nahirapan ako na medyo hindi ako masyadong nakapunch. So medyo, pero pinag-aralan ko siya sa pakikinig ko na yun. So napakinggan ko yung side ng INC, side ng Jehovah's Witness, yung side ng iba. So nakita ko, nakuha ko yung 40, siguro ito yung explanation nila. Okay, Hebrews 11:35. Pakibasa, Patrick. Basahin niyo yung Bible dito. Yan, si David, pati si Gerald. Si Gerald may Bible. Tinanggap ng mga babae ang mga kanilang mga babae sa pamagitan. Okay. Culture. Okay. Sabi nila, Matthew chapter 27, 52 hanggang 53. Nabuhay na maguli. Agree sila nabuhay. Problem, pagdating sa Hebrews 11:35, sabi niya, tinanggap ng mga babae ng kanilang mga patay sa pagkabuhay na maguli. Nabuhay ka? Ama, nabuhay. Sabi niya. Pero, sabi niya, and the other were tortured. Tinorture pa. Pagkabuhay, tinorture ngayon. Pagdating sa 36, tignan mo, anong ginawa sa kanila. Pakibasa sa 36. Ang nakibay Nagkaroon ng pagsubok sa kalibak. At pagkahampas. Liniba, hinampas, Oo, bukod dito'y sa mga taligala at pinangbuhat. pinalagpo pa, 7. Sila ay pinagbabato, pinagbabato, pinaglagari, nilagari, pinagtutukso, pinagtutukso, parang tinuya. pinagpapatay sa tama, Pinatay ulit, sinaksak, sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupa, kambing ng mga salat, na magpipigatig din ng parasa. tingnan niya yan. Explain ko na ito, hindi talaga to, nabuhay na magulit, tapos pinatay ulit. So, ang pag-aralan natin context to. Punta ka sa verse 1 ng Hebrews 11. Now faith is the substance. Now, mabasa, Andre. Now, basa, lakas. Now, Now is faith that is the substance substance of of this hope for the evidence of things not seen. Yung faith. Ang issue niya, ang topic, by faith. So, tingnan natin sino yung mga may faith. Tingnan nyo Sister Kim. Sana tabihan ni
Si Segera yung isa dyan. Tapos na yun, itong kwentuhan niya. Sa verse, hanapin natin. Ito yung sabi. Now faith, yung faith ang topic. Pagdating sa verse 2, for by it the elders obtain a good report. Okay. Pagdating sa verse 3, through faith, faith ang topic, no? Ito na yung unang by faith, si Abel. By faith, verse 4 yan. Abel offered unto God. Sino yung sunod? By faith, Enoch. Sino yung sunod? By faith, Noah. I-underline yan. Sunod, by faith, Abraham. Sulat nyo yung mga by faith. Ang sunod, by faith, sino? By faith, Abraham, di ba? Abraham. By faith, Isaac, bless Jacob. Tama? By faith, Jacob. Ano sunod? By faith, Joseph. By faith, Moses. Sarah. By faith, Sarah. Sarah ba? By Sarah. Kasi yung, anong verse ng Sarah? Again. By faith, the walls of Jericho fell down. By faith, Rahab. Verse 32 tayo. 32. And what shall I more say? For the time would fail me to tell Gideon. Kasama niyo pa si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, and all the prophets. And then, ano sila? Dito na sa part 34. Quench the violence. Tingnan natin yung account sa Bible. Sa verse 35. Woman received their dead raised to life. Ang tanong, resurrection ba ito? Pag sinabing dead, raised to life, hindi yan resurrection. Ha? Hindi. Malalaman mo, hindi yan resurrection kasi doon sa dulong talata. Basahin natin. Not accepting deliverance that they might obtain a better Resurrection. better one. Resurrection. Resurrection. Hindi dalawang beses ma-resurrect. Ibig sabihin, yung unang resurrection nila, hindi maayos kasi pinatay. Hindi yung resurrection. Ang tawag doon, your life, your dead raised to life. Patunayan natin saan sa Bible yung babae, yung kanilang mga patay ay bumalik sa buhay. Dalawang account sa Bible, sa pamagitan ng mga propeta, na from death to life. Ito yung nangyari. Sa nangyayari kay Elijah. Sa time ni Elijah, may babae na mayroong anak. At yung batang yun, namatay. Then nung narinig nung nagsalita si Elijah, bumalik yung buhay sa bata. Is that resurrection? No. That is dead raised to life. Okay, another one. Babae ulit kasi sa verse 35 tayo. I-underline nyo sa verse 35, yung woman, tinanggap ng mga babae, tinanggap ng babae ang kanilang mga patay papunta ng buhay. Yun yung topic, ayun yung ano ko Pangalawa, Elisha. Sa time ni Elisha, pinag-pray niya yung mag-asawa, hindi nagkakaanak. Tama? Pakikita to. Then, nung nagkaanak sila dahil sa prayer ni Elisha, problema ito, namatay yung bata. So, inulit-ulit, pinag-pray, tinipahan ni Elisha, hiningahan niya from mouth to mouth, nung paghinga niya pa, the dead boy back to life. Okay, yan yung woman received her raised dead to life again. Ayan. So, ang context, Old Testament. Inisa-isa ko kanina. By faith, Noah, Enoch, Abel, Rahab, Jacob, Isaac. Sino pa? Si Gideon, David, Solomon, Samson, and the other prophets. Punta na tayo dito. And sabi niya, sa part 8 tayo ng talata ng 35.
Sa A tayo. May verse 35b. And others were tortured. Ang tanong, tinortured ba yung Old Testament saints? Sagot. Torture. Sagot. Torture. Ang pagbigay kayo ng account na na-tortured ang Old Testament. Old Testament. Saint. Old Testament. Saint. Saints. Si prophet. Si Daniel, pero di naman siya. Daniel, he was persecuted. Si... Sino yung tortured? Do you remember Jeremiah? Jeremiah. Ilagare. Anong ginawa kay Jeremiah? Ilagare. Yan yung ilagari. Basahin mo. Hanapin mo yung ilagari. 37. Okay, tapos anong verse nun? 37. So, they were sown asunder. Do you know Jeremiah? Nilagari. Hindi yan yung testament. Hindi. Nasa kailan? So, meaning to say, Dali. Tingnan mo dali. tama, pero inihimay ko lang yung talata. Patutunayan mo na hindi nabuhay ulit. Ay, hindi namatay ulit. Okay? Tingin lang. Kasi na-resurrect daw yun, pagka-resurrect, namatay ulit. Biruin mo, resurrected na, tapos mamamatay ulit. Andre. For the second time around. Ang sagot sa akin, wala kang pakialam kung gusto ng Diyos 2 beses mamatay at 2 beses mabuhay. Bible. Oh my. God. Ito yung sagot ko. Sino yung mga pinaglalagari? Isa si Ano ba yan? Bakit may Jeremiah. And ano pa? Sino yung mga tinorture sa Bible? Sa Old Testament? Pinersecute. Sabi niya, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Tingnan niyo, hanapin niyo yung by faith and no. Hanapin niyo yung by faith. Buksan mo ang Hebrews. Kasi sinasara. So lahat ng nasa Old Testament saints, Old Testament, they should or they want a better resurrection. Ay, basa. O, hindi naman. Tingin dito. Ulit. Oh, sundan mo, Andre. Tingin dito. Hebrew 11:5. But faith Enoch was That he should translated not see death. that he should not see death and was not found because God has translated him. For before his translation he had his testimony that he pleased God. Okay. So in short, they might, so sabi niya, hindi daw sila naka-accept ng deliverance from what? Dun sa better resurrection. Okay? So, puntahan natin yung dead, raised to life. Hindi pa kanya. Sa New Testament, magbigay kayo ng isang halimbawa na Lipat kami. dead, raised to life. Pati, dead, raised to life, yung namatay, tas nabuhay. Magbigay ng halimbawa. Ha? Pa-spell mo sa tanong mo lang. R-A-I-S-E. Hindi R-A-C-E. Okay? Isa si, yung dead raised back to life. Sino yung binuhay ni Jesus? Okay. Ang tanong, resurrection ba yun? Hindi. Back to life lang yun. Okay? Sa time ni Paul, si Paul. Okay, tanong. Yung resurrection ang ibig sabihin ng buhay ng magiling. Iba kasi ang resurrection. Pag resurrection kasi ang pinag-uusapan, Hindi na makamatay. hindi na mamamatay yun and they receive
there, pag resurrected ka, you are glorified. Tama? Tatlo ang Greek word, sa Greek, tatlo yung klase resurrection. Tatlo yan. No? Research nyo na lang yan sa Greek. Tatlong word yan. Okay? Pero hawig-hawig ng konti, parang ito yung tinutukoy. Yung isa naman, parang yung glorification, resurrection with glorification. Jesus Christ resurrected. Of course, Jesus Christ was resurrected. Okay, punta tayo na doon sa sinasabi nila. Ito daw yung mga nasa Hebrews 11:25. Ito rin yung Matthew 27:52-53. Okay, punta tayo doon. Mateo, Sila kausap mo. mga kasiyari ko sa group chat. Lahat sila kanya lang. Hindi lahat, hindi lahat. Sabi niya, nagpabasa. 52 hanggang 53. Basa. Uy, hindi siya wala siyang Bible. Oh. Bigay ka na lang yung Bible niya. Matthew 27:52. Okay, basa. David. 52, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Ayan. 53, and 53. of the graves after his resurrection and went into the holy city and Appeared to many. And the gate opened. Tingnan niya, many bodies of the saints which slept arose. Hindi, ang sabi nila, itong mga saints na ito, yung iba nagsasabi hindi daw itong patay. Ito daw ay mga spiritual dead. Ang katulad ng mga hindi nakakilala sa Lord. So ito daw yun. Sabi ng iba, no? Pero sabi naman ng iba, ito naman ay namatay at doon nga sa 11:35, mabubuhay sila. Pero they miss the mark. Why? Kasi akala nila, itong mga nabuhay nito ay mamamatay ulit. Binanggit ko doon kanina. Iba yung dead raised to life doon sa resurrection. Basahin natin resurrection kay Christ. Sabi, 53 ng Matthew 27. And came out of the graves after what? Whose resurrection is this? Ano yung his resurrection? Kanino? Kay Jesus. So, came out of the graves. Akala nila, pagka patay ni Kristo, biglang mabubuhay agad yung patay. Hindi ganun yung kabilis. So, ito nga yung 3 days and 3 nights natin. Diba? Si Kristo, pagkamatay niya, bumaba siya kay laliman. Wala silang comment dito. Ayaw nila itong sagutin eh. Sa Ephesians. Pero pasiwalat na nila yan. Alam na nila yan. Hindi nila alam. Kasi, ang alam nila dito lang sa lupa. Yan. Yung pumunta si Kristo dito, nangaral. Nag-preach sa spirited prison, spiritually prison, a prisoner here on earth. Not on the lower part of the earth. Nung binasa ko yung verse 9, ito ang basa, Ephesians 4:9. Mahirap yan. Mahirap to sirahin. Mahirap to sabihin, sino yung mga to? Basta sasama pa niya sa taas. Ephesians 4:9. Now, sundan nyo. Now, nasa bingit ng inakyat siya. Ang ibig sabihin niya ay magapunta siya sa mga kailangan bahagi ng lupa. Okay, ito ang mahirap. Sa ibang translation, sa NIV kasi, bumaba siya sa lupa. Hindi sa kailaliman ng lupa. Kaya pwedeng lumusot. Yung problema, may ibang translation na ang sabi, ano nga ito, siyang bumaba sa lupa. John 3:13, nakalagay yan dyan. He that ascended, sabi doon, walang ibang bumaba sa lupa kundi yaong nasa, walang umakit sa langit kundi yaong bumaba.
Nakuha mo? Yun daw yun, pero hindi, they miss again. They miss the mark again. They omit the verse. Why? Masyadong malakas yan. Sa verse 9, ulitin. Underline nyo, ha? Now he that ascended, what it is, but he also descended first. So, before he ascended, and take note, yung word na ascended, hindi yan dahil hindi siya resurrected. Yung pag sinabing ascended, konektado nung after he was resurrected. So, ano ito? Kundi yaok. Bumaba muna. Ito yung mahirap pamalian. Lower parts of the earth. Ang tanong ko na kagabi, saan yan? Ito yan, 1 Peter 3:15. Tama ba? 19. 1 Peter 3:19. By which also he went, basahin ka. He went and preached. Kung si Kristo nasa lupa, bakit pa siya went? Ang Tagalog ng went? Past, future tense of the go, di ba? Yung went, ano ba yun? Pass ba? Tama, pass na. Pass yung went, present yung go. Yung going, past participle. Future. Progressive present. Okay. Go, going, went. Mauna yung went. O hindi ba, go muna? Hindi. When? Di ba muna tayo sa present bago tayo mag-pass. Okay? So, go, going, went. Sobrang, yung will go is ano yun? Hindi pa pumupunta. Future yan. Okay, so, kala ko, hindi rin nabunong eh. Oy, punta na tayo dyan. Sino yung pinuntahan niya? Hindi yan buhay. Yan ay patay. Saan pumunta? Spirito sa kalaliman. Eh, kung kalaliman na yan, Tartarus yan. Okay, balik tayo doon sa Hebrews 11:35. Napaghalo nila, sabi ng iba, ang first resurrection walang phases. Walang phases. Ito, inalagay ko ito. Walang phases daw. Pero sinabi mo ba na faces yun ay... Sinabi ko phases yun, of course. Why? Ito yung pag-akyat. First phase. Sulat, ano mga, Liza? First phase ng first resurrection. Ito yung Matthew 27:52 hanggang 53. Sabi nila, paano yan? Si Pablo daw. Sa 1 Thessalonians 4:16, 15 to 6:17. Ito yung second phase. Kaya tinanong ko, sino ang pumatay? Ito yung tanong. Doon sa mga taong ito. Balik tayo na sa Hebrews 11. Kayo tatanungin ko, sino ang mga pumatay? Patrick, sino yung pumatay doon sa mga taong yan? Isa-isa ko, by faith, Abel, Jacob, Abraham, Sarah, Samson, Barak, David, Samson, and many other prophets. Sino ang pumatay? Yung Diyos, si Papa. Sino? Si Abel. Sino pumatay? Yun. Nakita niyo yung pinukpok. Because si Samson... Sabi niya pinukpok
nilagari. Hindi sa isa niya. Alam niyo po yan. Si Jeremiah, si Abel. Kailan pinatay? Sabi nila, pinatay daw ito sa ng mga Roman soldier. Totoo ba? Ito yung Matthew 27, nabuhay na maguli. Then after that, dito daw sa ewan ko kung saan nila ilalagay yan. Ano nangyari sa 70 AD? Deron? Tayo, bigay yung mic. Oh, mag-mic ka na. Norman, tayo ka na, kasama mo. Basta sagot ka. Ano nangyari sa 70 AD? Lapit na to. Ako lang. Ano, sinira ni Heinz. Yun lang. Yun lang, they destroy. Ano pa ginawa? Ano, parang binago yung temple. Ganun. Yun lang. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na yung details. Sister ni, para hindi maubos ang alam niya, kailangan sigilin. Sigilin ng sigilin. Pa-report bago umalis. Nakaka-report pa? Tuloy na, kasi mauubos siya. Yung alam niya, kailangan i-ano lang niya sa babae sa niya. Okay. Bukod sa sinira ang templo, dinipay ng temple, pinagpapatay din sila. Okay? So the Jews were killed. And tanong, kung nabuhay sila, lalagay nila dito yan. 70 AD. Hindi ko sinabi nilagay nila, pero pwede nilang ilagay doon. Pero wala silang mapaglagyan. Ang tanong ko, sinong pumatay? Pwede, sabi nila, pwede, hindi pa naman nila sinasabi kasi ayaw nila sagutin. Wala kasi silang sagot. Roman soldier na pumatay. Possibly, nasasagot nila sa akin. Pero assignment nila yung mamayang gabi sa akin, sasagutin nila sinong pumatay. Possibly, Roman soldier. Ang tanong ito. Ibig sabihin, yung nakabuhay si Abel, ito yung arguments na. Naintindihan niyo ba yung sinishare ko? Kung nabuhay yung mga Old Testament saints at pinatay ulit sa panahon na ito ng persecution sa Jews, sa mga Christians, sino ang papatayin? Papatayin ulit si Adan? Abel? Ano yan? Hindi sila ulit papatayin kasi ang death raised to life, hindi resurrection. Back to life lang, hindi resurrection. The same body na corrupted, pero yung buhay lang ibinalik. Pero ang resurrection, hindi yan, ibabalik lang ang buhay. Kundi, changing na yan. Sabihin yung dead raised. Pag sinabing changing of the body, the same body, pero hindi corrupted body. Sino yung woman? Pinagin ko na kanina yung woman. Yung mga ano? Sabi ko yung woman, yung sa time ni Elisha, sa time ni Elijah, woman back their dead to life. Sino yung nilagari? Sino yung pinokpok? Ay, nakalagay pinokpok, di ba? Sino yung pinokpok? Si Abel. Sino yung nilagari? Jeremiah. Sino yung pinakain? Tinorture. Si Daniel. Ibig sabihin, And many other prophets. ibig sabihin hindi sila yung dead raised to life. Kumbaga, Hindi sinama yun nila. resurrection. Hindi, definitely, ang sinabi, woman dead raised to life. Sabi niya, hindi yun. Hindi talaga yung resurrection. Kaya sabihin natin hindi resurrection. Example mo ano niya, tungkol sa kay Elijah. Yung dito yung bata namatay yung pagkapanak, tapos nung pinag-pray, nagkaroon ng buhay. Paano yung difference? Ano yung tinutukoy ng dead raised to life? Nung nangamatay sila, diba? Pero hindi naman sila nag-dead raised to life. Kung titingnan mo, tingnan mo yung talata ng 35. Right colon. The woman received their dead raised to life. Again,
nakita mo yung dalawang ganito? Tapos ang sentence. Then, another events na naman. And others were tortured. Ha? Anong baga, anong gustong sabihin? Ang gustong sabihin, kung babasahin mo yung context, sinasabi niya yung nangyari sa Old Testament. Paano sila nagde-dress nila? Binuhay nga. Binuhay ni Elisha, binuhay ni Elijah. Ay sabihin may gumanap. May gumawa para buhayin sila. So yung buhay nila, the same body, corruptible body, nabuhay ulit. Yung back to life, mamamatay ulit yun. Halimbawa, sa amin. Ito, totoo talaga ito ha. Patay na, nakabuhol niya. May kwento ba sa inyo na patay na, nakabuhol na? Biglang humingi ng tubig. Meron. Sa inyo meron? Hindi, doon sa panahon nyo. Ay, sa panahon nila na. Sa Carlagan Kwento-kwento talaga. na, kwento-kwento. Saling Oo. kwento. Tapos yung hindi balsam Hindi talaga singing balsamo. Hindi pa yung Basta balsamo. binuhol na lang. Kasi inaasahan talaga mabuhay. Pero umiiyak na yung mga magulang. Tapos bigla na lang, nanay, may tubig. Gulang yung mga tao. Isang linggong binubuhol. Hindi yun resurrection. Ang resurrection, changing of the body from corruptible body To incorruptible. to incorruptible. Okay? Malinaw yan. 1 Thessalonians chapter 15. 1 Corinthians 15, 51 to 53. Niliping na tapos gumagulo. Hindi, Hindi, meron pa iba. resurrection, at saka yung death race. Di ba yung death race na nabilib pa ng Elijah? Sabi lang na yung resurrection na mas... Tinatanong ko nga, Rose. Tinatanong ko nga. Dito daw, Lahat sila. tinatanong ko, sino ito mga ito? Lahat Ang sila. sagot ko, Lahat. Old Testament. Lahat. Agree ako ang Hebrews Lahat sila. 11:35 ay mga Old Testament. Pero hindi sila nabuhay tapos papatayin ulit. Hindi sila resurrect tapos papatayin ulit, lalagarin, pupukpukin, to torture. Hindi pa sila naniniwala Hindi. na that is the summarization na Old Testament, yung Hebrews 11 verse. Yes, yun na nga yung sinasama rin nga ni Paul eh. Sabi niya, by faith, by faith. Ito na, punta na ako dito, sister. Ano yung they might obtain a better resurrection? Nalabas may resurrection na noon, pero hindi better. Ano? So,